Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain, sa ating pananambahan. Salamat po sa Praise and Worship team, sa kanilang paghahandog ng awit. Salamat po sa bawat isa na tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. At dalangin ko na ang salita po natin ay maging kalakasan ng ating mga pisikal, ng ating emosyonal, lalo na po ang spiritual nating mga buhay. Kailangan maalagaan, kailangan natin magpatatag, magpalakas, lalo na po sa mga panahon na ito. So bago tayo magpatuloy, ay sungayahan kayo, tayo po ay lumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na patuloy namin nararanasan ang pagkukup niyo sa buhay namin. Tulad nga po ng isang nagmamahal na ina sa kanyang mga sisiw, kami po ay laging nilulukuban niyo ng inyong malabay na pakpak. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Nawa patuloy kayong magpala sa bawat isa, sa mga nakikinig, sa mga nasa bahay, nasaan man sila. Lord, abutin mo sila. Di mapagpalang kamay. Pangunahan niyo kami sa umagang ito, Panginoon. Kayo po ang magsalita sa aming mga puso't isipan at ang salita niyo ay maging pagpapala sa aming lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. May pagbabago sa gawain dahil tayo po ay nasa MGCQ, pero naniniwala ako na baka po sa 4th Sunday tayo po ay GCQ muli. So sa church, loob ng church tayo muli mananambahan. Pero hayaan nyo, sa umagang ito tayo po ay magpatuloy sa ating pakikinig ng mensahe. Ang pamagat po ay The Preservation of a Godly Man. Salamat sa Panginoon. Alam ko po yung mga steps taken by the government are measures to preserve yung buhay ng tao, buhay ng mamamayan, at hindi lang po tayo, lahat po ng mga ginagawa ng gobyerno sa buong mundo ay patungkol sa pagpe-preserve ng buhay, kalusugan ng tao. So, ang pamagat po ay The Preservation of a Godly Man. Pag sinabi pong preserve is, ibig sabihin daw po nun is to keep something as it is, especially in order to prevent it from decaying or to protect it from being damaged or destroyed. Yun po yung ibig sabihin ay preserve. Maingatan pang hindi masira o maproteksyonan o pang hindi ma-damage o hindi ito magkaroon ng anumang pagkakasira. Ang ating pong verse, sahin natin ay awit 121 sa The Living Bible. Kung ito babasahin, sabi dito, Shall I look to the mountain God for help? No, my help is from Jehovah who made the mountains and the heaven too. He will never let me stumble, slip, or fall, for He is watching, never sleeping. Jehovah Himself is caring for you. He is your defender. He protects you day and night. He keeps you from all evil and preserves your life. He keeps His eye upon you as you come and go, and as always guards you. Jehovah preserves you. Hallelujah. Ito po ay sabihin nating verb or action word na nagpapatungkol po kung paano tayo ay pinoproteksyonan, dinidepend, iniingatan ng Panginoon. These are all action words that describe who Jehovah is. Sino nga ba yung ating Panginoon? Ito daw po ay si Jehovah. Hindi ko na po explain masyado po yan. Ang nais ko lang ipaabot ay ito pong name na Jehovah
Ito po ay name ng ating Panginoon. It is Jehovah, sabi po. Yun daw pong Yahweh ay napakabanal banggitin. So, ginawa po nila ay yung Jehovah. Jehovah, marami po itong pangalan na nire-represent ng ating Panginoon. Pag-aralan natin sandali, yung Jehovah Jireh o Jireh. It is the Lord who provides sa ating mga pangailangan sa lahat ng bagay. Jehovah Rapha, siya po yung Diyos, the God or the Lord who heals. Jehovah Nisi, siya po yung Panginoon, the Lord, our banner. Siya yung ating watawat. Jehovah Rohi, siya yung ating shepherd. The Lord is my shepherd, sabi po ng Psalm 23. Jehovah Shalom, alam natin, Shalom means peace. Jehovah Shalom. Sumunod ay Jehovah Chidkenu, the Lord our righteousness. So wala pong matuwid, si Lord lamang ang matuwid. So ito po yung 6 na pangalan. So mayroon pa pong iba, ito lang yung inilagay ko rito. It is Jehovah na sa araw-araw it preserves our lives. Lahat po ito, it is Jehovah who provides, who heals. He is our banner, our shepherd, our peace, and our righteousness. It is Jehovah who preserves our life. Napansin ko, nung mag-lockdown, mag-quarantine, nung late February, March, April, May, hanggang ngayon po nga, ay mayroon pa rin tayong lockdown. Napansin ko sa sarili ko, ay as I look at the mirror, may mga pagbabago sa mukha. Although tingin ko ay ano pa rin yung semblance naman. Ibig kong sabihin, talaga naman tayo po ay nagkakaedad. Sabihin natin mabilis tumanda. Aminin na natin yun. Mabilis mag-deteriorate. Buhay ng tao, ang face o katawan ng tao. Buti na lang, meron ako kaming sabon na daw sa bahay. At yun ang aming ginagamit. Ibig kong sabihin, everything in our lives tends toward disorder. Kung minsan mahirap i-preserve, nasisira. Nagkakaroon ng, sabihin natin, ay signs of ages. Tayo po yun. Minsan, mayroon pong isang magsasaka na nagpunta sa bukid niya. Pagtingin niya sa kanya mga palay, sa tanim niyang palay, wow, sabi niya, ang ganda ng palay ko. Malapit na akong umani. Next week, hinog na yung palay. Sabi niya, napakaganda ng palay ko. At ito yung kanyang pagmamalaki. Sabi niya, pakialaman man o hindi ng Diyos ang palay ko. Tiyak na tiyak, aani ako ng marami. Ito yung sabi niya. Pakialaman man o hindi ng Diyos, ang aking palayan na ito, tiyak, marami na naman akong aanihin. Alam nyo, that same night, merong dumating na malakas na bagyo na ang pangalan po ay Yuling. Parang yung Yolanda nitong lately lang. Binagyo ang palay, winasiwas yung bunga ng palay, nalagas, dumapa yung palay, nasira. In short, wala pong napakinabangan. Mga kapatid, kapag sinabi mo na pakialaman man o hindi ng Diyos ang buhay ko, walang mangyayari.
na mabuti sa buhay ng tao. Nakakaawa. Ito yung kalagayan ng tao. Tayo po, katawan, nagde-deteriorate, nasisira, nagbabago ang panahon. Huwag nating ipagmalaki, lalo na po sa panahon ito. Nasisira ang lahat ng mga bagay, kaya lang po, bilang anak ng Diyos, mga kapatid, meron po tayong katiyakan sa mga salita ng Panginoon. Ano po ang sabi niya? Hebrews 1:10-11, sabi po, in the beginning, Lord, you were the one who laid the foundation of the earth and created the heavens. They will all disappear and wear out like clothes, but you will last forever. Praise the Lord. Sabi ng salita ng Diyos, doong umpisa ng panimula, Panginoon, kayo yung gumawa ng lahat ng pundasyon ng mundo, ginawa niyo ang langit at lupa, lahat ay mapaparam at masisira tulad ng damit. Subalit kayo, Panginoon, mananatili magpakailanman. Mga kapatid, everything in our lives, kapag hindi mo nabantayan, kapag iyong napabayaan, if left unguarded, unprotected, it is subject to decay. Kaya nga po, hindi tayo maaaring magmalaki sa Panginoon. Hindi natin maaaring sabihin yung katulad ng sinabi ng magsasaka. Aminin natin, tayo po mahina at walang kakayahan sa ating mga buhay. Ang tanong, ano ba yung dahilan? What is the root cause of all of this, of decay? Ano po yung mga dahilan? Pag-aralan po natin. Decaying, there was decaying because it was left alone. Because of negligence. Kapag ang isang bagay na pabayaan mo, tiyak po masisira. Ang katawan natin, sabi ko nga kanina, nagkakaroon ng mga lines, mga marka sa mukha sa ating katawan na tayo po nagkakaroon ng pagtanda. Lalo na kapag hindi mo ito naiayos, hindi ka nakakain ng tama at naabuso ang katawan. Yung ating bahay, kapag hindi mo naalagaan, hindi mo na-preserve yung mga gamit mo, may anay, yun nga po yung nakakatakot. Hindi mo nakikita yung kalaban, yung anay, isang araw marami ng sira sa bahay. Yung iyong sasakyan, kapag hindi mo na-maintain, yung langis o lahat ng mga bagay na naiingatan, one day, pwede masira. Yung business natin, kapag hindi mo naasikaso, kapag napabayaan mo, malamang ito ay magkaproblema. Lalo na po yung ating pagsasama bilang mag-asawa, our marriage. Kapag hindi ito naalagaan, kapag hindi mo ito pinroteksyonan, one day may problema sa pamilya, sa mag-asawa. Yung ulam mo, kapag hindi mo na ilagay sa rep, bukas panis na yun. Lalo na po kapag may gata. Yun, nasisira, napapanis. There is decay. Ngayon, ang tanong, what is the root cause of decay? Una, there is a decaying because of sin. Ito po yung nakakasira. Yung tawag ay truth decay. Yung katotohanan sa buhay ng tao ay nasisira. Yung salita ng Diyos na natin sa puso ng tao ay nawawala. Kaya nga po, ito yung paalala ni Apostol Pablo sa atin. Paalala kay Timothy. Ano ang sabi niya? Sabi po, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4. Sabi po ni Pablo, Apostol Pablo, I charge you. Ito po yun. Inuutusan kita, Timothy. Sabi niya, preach the word.
Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned into fables. Basahin ko po yung Tagalog. Sabi doon, inuutosan kita, itinatagubilin ko ito sa iyo, sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuro kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip. Mga kapatid, ito po yung charge o tagubilin ni Pablo kay Timothy. Sabi ho, ay marami mga tao ay ayaw nang makinig doon sa katotohanan. There is truth decay, nasisira. Bakit to? Yung mga tao, iba na yung gustong marinig. Kaya nga, ang tagubilin po ni Pablo ay sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo, pagsikapin mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Lalo na po ngayon sa panahon na ito. Napag-usapan po na tila ba yung mga tao ay para bang hindi interesado na makinig ng mensahe. Lalo na po kapag sa online. Dahil maraming chance na lumilipat ng pinapanood, ng pinapakinggan. Pero kapag tayo sa loob ng church, nananambahan, sure po yun, yung attention ng nakikinig o ng dumadalo ay nakatuon doon sa nangangaral, nakatuon sa worship, nakatuon sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ito po yung hamon sa atin, napapanahon man o hindi, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Himukin, pagsabihan, palakasin ang loob. Ito po yung iniatang sa amin ng Panginoon na gawin namin. Upang tayo po, sabi po ay matuto at yung wastong katuruan ang ating marinig. Sabi po ng 1 Timothy 4:16, ito po yung charge ni Paul kay Timothy, be careful in your life, in your teaching, continue to live and teach rightly. Then you will save yourself and those who listen to your teaching. Tingnan niyo po yung instruction. Habang si Timothy ay nangangaral, meron ding paalala si Apostol Pablo kay Timothy. Nasabi ay, be careful in your life and in your teaching. Bakit? Kasi nagtuturo ka pero kumusta yung buhay mo? Sabi niya, continue to live and teach rightly. Yun po yun. Na kung ikay nagtuturo ay hindi mo lang ito sinasabi, kundi sabi po, teach rightly. And sabi doon, save yourself to those who listen to your teaching. Kasi nagtuturo, ang laki po ng responsibility ng nagtuturo. You must speak the truth and walk the truth. Sinasabi mo pero nilalakaran mo rin at ipinamumuhay. Kaya nga po sabi, be careful in your life. Ibig sabihin, preserve yourself too. Ingatan mo ang sarili mo. Sabi po, preach the word, declare the whole counsel of God, guard the truth, teach doctrine, speak truth in love, and keep nothing back. Sabihin mo yung totoo at wala kang ititira. Yun po yung paalala at charge, utos ni Apostol Pablo. Pangalawa,
what is the root cause of decay. There was decaying because of non-preservation or no preservative. Alam po natin lahat yan. Yung isda, yung karne, kailangan ng preservative. Kailangan ng asin. Kailangan tayo po, ma-preserve natin ang ating mga sarili. Nakakatakot ngayon. Kapag nakaramdam ka ng kaunting ubo, iba na yung sasabihin ng tao. Sabi nga nabasa ko, pag nagkalagnat ka raw, noon, concern, nanay mo lang. Ngayon, pag nagkalagnat ka, concern yung buong community, yung buong barangay. Kasi nga, iba po ang dating. So, kailangan nating i-preserve, ingatan ang ating mga sarili, especially this time, hindi lang po physical, lalo na po spiritual. Mga kapatid, kung meron mang isang bagay na kailangan natin ngayon, if there is one thing that people needs today, ito po yung great need of salvation. Kailangan ang mga tao ay ma-preserve. Paano po yun? Ang tao ay makakilala sa Panginoon. Salvation preserves. Ito yung nais nating sabihin. Sabi po ng John 3 verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Acts 2:38, sumagot si Pedro, talikuran ninyo ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang patawarin kayo at tanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Kailangan po ng tao maganda. Tayo pong lahat, let us be prepared. Sa panahong ito, mga kapatid, iba na po ang takbo ng buhay. Kailangan ihanda natin, i-preserve natin ang ating mga sarili. Ano ang preservative daw natin? Ano yung magpapa-protect sa atin to control yung pong proseso ng decaying? What is our preservative? Naniniwala ako, yung pag-ibig is a preservative. Love preserves. Psalm 145 verse 20, the Lord preserves everyone who loves Him, but He will destroy all the wicked. Kaya kailangan natin na maranasan natin na yung pag-ibig ng Diyos, ito po yung nagpe-preserve, nag-iingat sa atin. We are preserved by His love. Kaya nga po, kapag tayo ay nagmamahal sa Panginoon, ito po yung balik sa atin. There is cause and effect. Meron pong tinatawag na preservation process. Paano po yun? So, magitan ng ating patuloy na pagmamahal sa Panginoon. Nape-preserve ang ating mga buhay, nape-preserve yung ating mga relationship, naiingatan ng bawat isa. At yung ating kaligtasan, merong katiyakan, mga kapatid. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. The most important thing na ating dapat bantayan against deterioration, yung ating paglakad sa Panginoon sa araw-araw. The most important thing we must guard against deterioration is our walk with God. Alam natin yan. Ito po yung paalala o charge o utos ni Apostol Pablo. Ingatan mo yung sarili mo, yung turo mo, ipamuhay mo. Yun din yung sabi ni Apostol Pablo, na baka pagkatapos akong mangaral ay ako naman ay mahusgahan. O baka may masilip sa aking mga bagay na hindi ko maipamuhay. We must guard our walk with God. How do we guard or preserve our walk with God? Yan po yung tanong. Una, by obedience. Tayo po. Kailangan maging masunurin. Kailangan gawin natin yung best natin to preserve our walk with God. 1 Corinthians 9:27, I discipline my body
like an athlete training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself must be disqualified. Ito yun. Na sa aking pangangaral ay didisiplina ko ang aking sarili tulad ng isang atleta. Dahil nakakatakot na baka pagkatapos kong mangaral, baka ako naman ay ma-disqualify. Sabi po na Apostol Pablo. Kaya nga po sabi niya, araw-araw I die daily. Ito po yung magandang verse na aking natutuhan. Isa sa mga life verse ko, Galatians 2:20. Ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Na ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na siyang umibig at namatay para sa akin. I died daily, I was nailed with Christ, sabi po ni Apostol Pablo. Kaya nga po araw-araw, hindi mo makakaligtaan na ikaw ay manalangin. Hindi mo dapat makaligtaan na ikaw ay sa iyong pananalangin ay humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. At araw-araw, kailangan mong sabihin, Lord, ikaw ang kailangan ko sa buhay ko. Araw-araw, kailangan nating maranasan ang kapangyarihan ni Lord na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kailangan nating maranasan na tayo ay yung kapangyarihan ng Diyos na nagpapanauli ng ating saya o sigla. Na nagre-renew, nagbabago ng ating mga isipan at naglilinis ng ating mga puso. Araw-araw, kailangan po natin yung guarantee, yung garantiya ng salita ng Diyos. Because the Word of God, araw-araw po, is our refreshment or our preservative. Sabi po, Psalm 68 verse 19, Blessed be the Lord who daily loads us with benefits, the God of our salvation. Sabi po, ay salamat, purihin ang Panginoon kasi araw-araw, the Lord loads us with benefits. Hindi lamang po give. Hindi lamang po nagbibigay, loads us. Gaano kaya karami yun? Loads us with benefits. Kaya nga po yung Israel, while they were on the wilderness, araw-araw mayroon pong pagkain. They gathered the manna daily, enough for the day. At kapag daw po Sabat, pwede silang dagdagan o kumuha ng mas marami, enough for the next day. Pero nung sinubukan nila, kung hindi Sabat, dinagdagan nila, nasisira, nabubulok. Bakit? Yun daw pong pagkain o yung tinapay na binigay sa kanila. Sapat na yon sa isang araw dahil araw-araw, sabi daily, the Lord loads them with benefits. Kaya nga po, sabi po the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. At araw-araw mga kapatid, yung mga apostol ng Panginoon, nauunawaan nila. Kailangan ng daily dedication sa Panginoon. Acts 2:46-47, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat and with gladness and singleness of heart. Araw-araw, continuing daily with one accord in the temple. Naunawaan po ng mga apostol yun. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily as should be saved. Dahil doon sa ginagawa nila, ang Diyos po ay nagdaragdag ng mga mananampalataya, ng mga bago naliligtas, araw-araw. Continuing daily with one accord. Mga kapatid, kailangan natin sa buhay natin, as we apply this word, kailangan po natin, we need freshness in our worship. Ang sarap umawit sa Panginoon. Psalm 33 verse 3, Sing unto Him a new song, play skillfully with loud noise. Sabi po ng Psalm 150 verse 1, Let all that has breath praise the Lord. Lahat na merong hininga, magpuri sa Panginoon.
We need freshness in our worship. Every morning when you wake up, we need fresh mercy. Araw-araw kailangan natin yung sariwang kahabagan ng Diyos. Lamentations 3:22-23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. We are preserved because of His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faith or thy faithfulness. Mga kapatid, kailangan natin ang Panginoon. As we live this day, talaga natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Ano daw po yung cause of decay? Kapag hindi mo naalagaan ang sarili mo, kapag napabayaan mo yung relasyon mo sa Panginoon, there is a cause of decay. If you don't walk the talk, kapag hindi mo pinamuhay yung katotohanan, there is truth decay. Kailangan natin ipamuhay yung katotohanan na ano man yung ating natutuhan, ano man yung ating narinig, ito po ay magre-reflect sa ating mga buhay. And the Lord will preserve us. Mga kapatid, especially this time, kailangan po natin magsumikap. Patuloy nating ihandog sa Panginoon nating mga sarili because without God, we are nothing. Tatlong bagay po yung ating tinalakay na kailangan nating i-preserve ang ating mga buhay. The most important, ingatan po natin, ay ang ating pamumuhay o ating walk with God sa araw-araw. Kailangan nating maging masunurin. Discipline our lives by obedience. Obedience to the Word of God. Yun po yung nais nating na maranasan na tayo po. Sabi po ng Bible, be not only hearers but doers of the Word. In order to preserve our souls, ma-preserve ang ating pananampalataya, ma-preserve yung ating relationship sa Diyos at sa ating Panginoon. Salamat po. Katulad po nung sinabi ko kanina na hindi tayo magmamalaki. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Kailangan natin ang Panginoon, lalo na po sa panahong ito. Ang Diyos po, nandyan. Magbabago ang lahat, pero ang Panginoon, hindi siya magbabago. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Diyos at Panginoong makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon. Patuloy naming itinataas sa iyo ang aming kalagayan sa aming buhay, sa aming bansa, Panginoon. Lord, sobra-sobra na po yung nagkakasakit, hindi na makayanan ng gobyerno, ng mga hospital, punuan na po. Panginoon, sa ganitong sitwasyon, tila po may takot, tila ba may pangamba, tila ba may mga duda ang marami mga tao. Panginoon, paano namin iingatan ang aming sarili, turuan niyo kami. Naniniwala kami, Panginoon, kayo lamang ang makapag-iingat sa amin. Lord, whatever happens in our lives, kami po nakatitiyak. Kayo yung Panginoon namin. Gagawin niyo po yung pinakamabuti sa amin, Panginoon. Ipipreserve niyo ang aming mga buhay. Salamat sa katiyakan ng kaligtasan, Panginoon, na sino man tumanggap sa iyo, merong buhay na walang hanggan. Sino man tumanggap sa iyo, pinagkalooban mo ng karapatan na maging iyong anak. Panginoon, pagpalain niyo po bawat isa doon sa mga nakikinig. Kapatid, kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Huwag mong hayaang mahuli ang lahat sa buhay mo. Sa panahong ito,
walang iba tayong hinahangad, kundi ang gabay at proteksyon ng Panginoon. Lord, kayo po ang umawak sa amin ng iyong banal na dugo. Patuloy na magtumabon, magtakip sa lahat, Panginoon, ng miyembro ng Bible Center Church, sa aming mga mahal sa buhay. Nasaan man sila, gabayan at ingatan. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang buong gawain hanggang doon sa Antipono. Mga kapatiran doon, pagpalain niyo silang lahat. Salamat sa oras nito, pinupuri ka namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Ama, na Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw. God bless po. Ingatan tayong lahat ng Panginoon.